tayo dito sa PDEA Leaks kasi ikaw yung talagang nanguna, no, sa pagbubulgar nito. Kanina nakapanayam din namin si Senador Bato de la Rosa kaninang umaga at nabanggit niya na hindi peke. Totoo yung nag-leak na dokumento na unang inilabas mo dyan sa channel mo na pinatotohanan. Basta na lumalabas kasi nga especially yun senador pa nung time na yun si Bongbong Marcos. So paanong nag-leak yung dokumento na yun? So yun yung isa sa mga inimbestigahan ni Bato de la Rosa, ni Senator Bato, na paanong nangyaring nakalabas yung ganong klaseng dokumento dahil nga part yun ng ng executive na dapat talaga highly confidential yung mga dokumento. So sino yung nagpalabas, kaya hindi niyo naman masabi ni Senator Bato kung fake o hindi, pero base na rin sa kanyang pag-iimbestiga hindi niya rin naman ma-confirm kung tunay or ibig sabihin hindi siya gawa ng AI, gawa talaga siya, galing talaga siya mismo sa PDEA. So dito yung tapang ni Maharlika na pag-aakusa nga niya kay Senator Bato, yung pag-ano niya kay Bongbong Marcos, Senate hearing. And then ni ex-PDEA agent Jojo Morales. Anong masasabi mo dito and ano sa tingin mo ang dapat next na maging hakbang para lalong ma-appreciate yung dokumento na ito? Unang-una gusto kong mag-peace offering kay Senator Bato. Okay, Senator Bato, maraming salamat kasi talaga namang siya lang yung Ngayon, nag-peace offering tong si Maharlika kay Senator Bato dahil nga parang na-realize na siguro na may punto naman si Bato de la Rosa. Kung siya ay nabayaran, hindi na dapat niya ituloy yung hearing na yan. Considering nag-iisa lang siyang senador noong time na yon, so dapat may mga kasama siyang mga vice chairman na senador din na dapat nakaupo doon, pero noong time na yon siya lang mag-isa yung nag-conduct ng Senate hearing. So yun yung naging sentimiento ni Senator Bato, na sinasabi niya hindi ako bayaran kasi kung bayaran ako hindi ko na itutuloy itong hearing na to. So doon pala napuntusan na agad ni Senator Bato yung aligasyon ni Maharlika na siya ay nabayaran ni First Lady Senator Bato. Considering na senador siya, mababayaran siya na atin siya sa Senate hearing kahit via Zoom lang. isang senador ang nagtumayo doon sa investigation. At pinasasalamat natin yon lahat kasi pwede niyang hindi ituloy yun kung siya ay talagang ayaw niya for whatever reason. But doon sa pag-amin niya sa interview, which is napanood ko, na sinasabi niya na ito ay naniniwala siya na existing itong
pre-op at authority to operate documents na ito, doon pa lang panalo na ang bayan. Ibig sabihin, hindi AI or artificial intelligence generated yung ipinakita natin. So, ang tanong mo ano dapat ang kasunod. So, sana ipatawag yung subject, which is si Marcos Jr. Napanood ko rin na sinabi niya na ipapatawag niya si Maricel Soriano o pinatawag na. At si Marcos Jr. susunod ay hindi daw muna. And I believe ang taong bayan ay nag-aantay para ipatawag niya si Marcos Jr. Kung tutusin si Maricel Soriano, medyo hindi ganun ka-importante kasi hindi naman po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. So, Doon pa lang medyo malabo na yung hinihingi ni tawag ng Senado ang presidente para Senate hearing. So napakalabo niyan. Malabong mangyari yan. Si Erap nga na-impeach, 'di ba? Hindi nga humatin nung ng impeachment trial. Ito pang si Bongbong Marcos na iimbitahan para lang imbestigahan. Tandaan niyo si Erap inakusahan na mismo, pinatatalsik na, pero never siyang umaten ng Senate hearing or ng impeachment trial sa Senado. Ito, presidente, uutusan mong umaten ng Senate hearing at imbestigahan siya. Hindi naman niya kailangan magpaliwanag or parang ang presidente immune po sa kahit na anong kumbaga pwede siyang dumalo o hindi. Niya parang karapatan ng presidente o niya yan, nasa batas ng presidente na pwede siyang hindi umaten o pwede niyang ineglect lahat ng mga pagtawag na ganyan na pag-iimbestiga. So napaka-imposible ipatawag si Bongbong Marcos kasi kung halimbawa si Marcos pumunta, di parang ando na agad pupupugin na siya ng mga vlogger na ayan, guilty na yan kasi umaten. So kailangan niya magpaliwanag. So mas lalaki yung issue. Kaya nga ang diskarte diyan ni Bongbong Marcos, 'di ba? Hindi siya nagbibigay ng kahit na anong statement kasi gusto niya kagad putulin na. Ayaw niya nang palakihin yung issue. Kaya nga napakalabo nung hinihingi nito ni Maharlika. Ang pinaka-importanting personalidad ay walang iba kundi si Marcos Jr. ang dapat ipatawag sa Senado. At isa pa, dapat yung nag-aakusa ang maglabas ng ebidensya, hindi yung inaakusahan, 'di ba? Yung yung burden of proof nasa nag-aakusa. So ang inaakusahan ni Maharlika rito na gumagamit ng ipinagbabawal na puting pulbos si Marcos. Ang gusto niya rin mangyari si Marcos ang maglabas ng ng ebidensya na hindi siya gumagamit. 'Di ba? Dapat si yung nagparatang, dapat siya yung maglabas ng ebidensya. Kasi walang pinagkaiba yan sa mga kaliwa, sa mga oposisyon na ang alam lang manira lang ng manira. 'Di ba? Nung magparatang ng magparatang. So pag hindi sumagot yung pinaparatangan nila, sasabihin, yan, guilty yan. Hindi siya nagpapaliwanag kasi guilty. Pero ang katotohanan niyan, dapat ang magbigay ng burden of proof yung nag-aakusa. Dapat si Maharlika ilabas niya yung mga sinasabi niya, mga ebidensya na may video daw na si Bongbong Marcos humihitit daw. Pero hanggang ngayon wala namang siyang inilalabas. So doon pa lang medyo diskumpiyado tayo. Tapos dito yung hinihingi naman niya ngayon na si Bongbong Marcos kailan umatin daw na Senate hearing. Napakalabo nun. Hindi aatin ng presidente sa mga ganyang klaseng hearing. Tandaan po ninyo si Erap hindi po umatin doon. Pero ang kanina napanayam namin yung expedite agent, yung mga kalakip doon na sinumpaan noong mismong informant niya, pati ang mga larawan ay nakalakip din doon sa dokumento na ipinakita nyo po. Kaso, dinay-deny ng PIDEA. So, dapat din na mabusisi ito ng husto considering na established na ni Senador Bato de la Rosa na legit ito kasi sinasabi niya, meron niya mga kalakip
na mga dokumento, mga ebidensya para makapagpapatunay, para maituloy yung operasyon. Kumbaga may probable cause na ituloy yung operasyon. Mhm. Yes, ilang beses din binanggit yan ni former agent Morales na dapat nga doon, kaya nga maraming nadismaya sa investigation. Senator Bato, ganun talaga eh. You're a public figure. The fact na you are a senator, yun yung sentimiento ng taong bayan na ipinapaliwanag o sinumpaan, okay, ni Mr. Morales doon sa Senado kasi bago naman siya nagsalita, nag-take siya ng oath doon na yes, nag-i-exist itong mga dokumento together with that attachment, yung 5 pictures. So, kaya dapat dapat in-expound yon during the investigation. Dapat pinaisa-isa ni Senator Bato nung time na yon na Dito, tinuturuan niya pa si Senator Bato kung anong gagawin. Ang una, hindi naman nababasa ni Senator Bato kung ano yung gusto mong itanong. Kasi ang nangyayari dito, pinalalabas niya dapat yung mga tinanong, yung gusto niyang itanong ni Maharlika. Parang pinalalabas niya rito na iniwasan ni Senator Bato yung mga tanong na gustong itanong ni Maharlika. Dapat umating ka, Maharlika, dyan sa Senate hearing para maitanong mo yung gusto mo yung maitanong. Makausap mo yung mga senador. Ano man yung gusto mong malaman is malalaman mo. Ang hirap kasi kung kailan tapos na yung hearing, sasabihin mo na ay dapat ito itinanong niya, dapat ganito yung itinanong. Paano ba malalaman ba ni Senator Bato kung ano yung mga gusto mong itanong? 'Di ba? Ninuhulaan ni Senator Bato. So napakahirap nung gusto niyang mangyari na parang dito pinalalabas niya na iniwasan ni Senator Bato yung mga klaseng ng tanong na gustong malaman ni Maharlika. 'Di ba? Parang dito tinuturo, ayan, dapat Bato, ganito ginawa mo, ganito ganyan, ganito. 'Di ba? Parang siguro naman alam ni Senator Bato yung kanyang ginagawa at naman yan. Nakabase rin naman sa mga abogado. Sigurado naman may mga legal tawag dito, yung parang meron siya diyang mga abogadong nasa likod niya na pwede niyang tanungin kung pwede ba or applicable ba yung mga ganong klaseng tanong. So hindi kailangan turuan si Senator Bato kung ano dapat niyang gawin. ano ba to? Ano nakalagay ano nakikita mo sa number 1 picture, number 2, number 3, number 4, number 5? Ano yung matatandaan mo? Kasi that was 10 years ago. So, nandoon yun. I mean, maaaring may dumukot, may pumunit, pero I believe those pictures are scattering around. Nandyan yan syempre sa confidential informant. At sabi ko nga, maari sila mismo ay may kopya niyan, pero dahil nga siya ay nag-aabogado o naglo-lawyer o nagko-cover up kay Marcos Jr., may posibilidad din na tinatago niya, which is obviously naman sa kanyang mga pananalita. So, yan yung nakikita natin na ayaw nilang malaman ng taong bayan na ang presidente talaga natin ay bangag at nagsisinghot ng white powdery substance that we called it pulburo. Inaakusahan niya na gumagamit. Ito, wala po kung ano kay Bongbong Marcos Hindi ko po ibinoto si Presidente Bongbong Marcos. So, pinagtatanggol ko siya, pero ikaw yung nag-aakusa di ba? Parang ang hirap naman yung akusa wala ka lang pinanghahawakan na ebidensya. Ang gusto mo magtabas ng ebidensya, yung taong inaakusa. Halimbawa, ikaw, Maharlika, kung may mag-akusa sa'yo na ikaw gumagamit din ng pinagbabawal na pulbos na puti, at ang gusto mangyari ikaw magpatunay na hindi ka gumagamit, di ba? Parang ang hirap naman nun. Kaya, di ba, ibalik lang natin yung yun ang sinasabi nga nila na ilagay mo rin yung sarili mo sa kalagayan nila. So, dapat ikaw yung nag-aakusa, dapat ikaw rin yung magbigay ng ng mga ebidensya na nagpapatunay na totoo yung mga aligasyon mo. Maharlika, kayo ba ay pupunta sa... So, ito magandang tanong ni
ng taga SMNI kung pupunta ba si Maharlika. So dito malalaman mo kung talagang itong si Maharlika willing umattend or pumunta. Kasi kung talagang gusto mong pumunta, walang makakapigil or walang masyadong kondisyon na pwede mong ibigay para lang umattend ka, 'di ba? Kasi kung mahal mo talaga ang Pilipinas, for whatever reason pupunta ka, 'di ba? So ito, panoorin po natin, pakinggan ninyo kung ano yung mga naging sagot ni Maharlika kung siya ba ay pupunta. Pagdinig din, considering kabilang kayo sa inimbitahan, Wow. Wala na namin nagtatanong. travel, Ito, via Zoom lang po yung pagdalo ni Maharlika. Hindi niya kailangan pumunta ng Senado, pero kailangan niya mag-take ng oath sa Philippine Embassy. Hindi niya kailangan pumunta ng Pilipinas para umattend. Kailangan niya lang ng mag-take ng oath na pinatutuhanan niya lahat ng kanyang mga sasabihin. yung travel, sagot nila. And at the same time, para makatulong ka rin siguro sa investigation kung papahintulutan kang makatanong doon sa na I know. Okay, tanong mo, gusto kong pumunta? Actually, gusto kong pumunta as long as legal yung kanilang pag-invite sa akin. Gusto niyang pumunta as long as legal daw yung pagpapapunta sa kanya. So, ang susunod nun, i-demand niya na kung ano yung mga reason niya or mga requirements niya para umattend siya. So ano-ano yung mga requirements niya para dumalo siya. Via Zoom lang to, via Zoom lang yung pagtistigo niya, yung pagdalo niya sa Senate hearing. As long as they have sinusunod nila ang batas, wag lang nila ako extra katulad ng pag-kidnap ni Lisa doon sa mga minor na mga bata sa Turkey. As long as legal, dumaan sila sa tamang proseso. At they have jurisdiction sa akin. At dumaan sila dito sa uncle ko, kay Uncle Sam at kay Lolo Biden. So yun, kailangan pang humingi ng permiso sa Amerika kay Uncle Sam. So dito kasi si Maharlika, kung di ako nagkakamali, American citizen na to. So hindi ko lang alam kung dual citizen siya or American citizen lang. Pero kahit na Pilipino ka pa rin naman, kahit sabihin mong American citizen ka na, pero yung dugo mo dugong Pilipino at nakikialam ka pa rin naman sa nangyayari sa Pilipinas. So bakit kailangan mo ang humingi or bakit kailangan pang humingi na ni Senator Bato ng permiso sa Amerika para lang umattend ka sa Senate hearing na ikakandak nila kahit na via Zoom lang, via Zoom, pero ba't kailangan pa humingi ng permiso sa Amerika, di ba? Diba? I would love to go. But yung sasabihin mo lang na pumunta ka dito dahil feel nila, hell no. Hell no, di ba? Ibig sabihin, pag hindi mo na-reach yung hinihingi niya na kailangan mo humingi ng permiso sa Amerika, is parang ilista mo na sa putik. Doon pa lang sa hinihingi niya ng una na imbitahan si Marcos, napakalabo na. Ngayon pa kayang gusto, hihingi ka pa ng permiso sa Amerika. Hindi naman ganun kabilis para makahingi ka ng permiso sa Amerika. Siyempre, since American citizen na siya, poprotektahan ng Amerika yan. Hindi yan basta-basta na papayagan. So ano pang reason na sasabihin mo? Parang ang lakas ng loob magsabing, oo, pupunta ako, pero imbitahan nyo muna si Marcos. Magpaalam muna kayo kay Uncle Sam. Di ba? Kung talagang gusto mo na pumunta, dumalo, wala nang anong reason, wala nang reason. Mag-take out ka lang naman sa Amerika, sa Philippine Embassy, via Zoom. Di ba? Parang ano ang mahirap doon? Kung Pilipino ka at nagmamahal ka sa Pilipinas. Sa bagay, American citizen nga naman. So, hindi na ganung nandyan na lang si Maharlika para lang magbatikos. Pero yun nga, kahit nga mag-akusa siya na mag-akusa, hindi naman siya makakasuhan kasi nga nasa Amerika siya, 'di ba? Kaya napakadali sa kanila, lalo na sa mga vlogger na nasa ibang bansa na mag-akusa kasi hindi naman sila sakop ng batas ng Pilipinas. Magti-take effect lang yan kapag sila ay nasampahan ng kaso at nagkaroon ng warrant.
since pag umuwi sila ng Pilipinas, doon pala magte-take effect yung kasong kinakaharap nila. So, ngayon, tingnan natin kung mababago pa yung pag-iisip ni Maharlika, kung anong gagawin ni Senator Bato, kung mapapa-attend ba niya sa Senate hearing itong si Maharlika para patunayan yung kanyang mga aligasyon. So, abangan po natin yan sa mga susunod na video. So, ngayon, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. I mean, parang inutusan ka lang, pumunta ka dito kasi gusto ka nilang papuntahin. You have to follow the Constitution ng Pilipinas.